Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalangin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Ang tema ng ating pagdiriwang, sama-sama sa daang makadiyos at makatao. Sinauna
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ngayon po ang unang araw o unang linggo ng Setyembre na sinisimula natin ang pagninilay, ang panalangin sa pagmamahal sa kalikasan. Ito ay isang buwang pagninilay ngayong Setyembre na magtatapos sa ika-4 ng Oktubre sa kapistahan ni San Francisco. Kaya nga po tayo ay sa Ebanghelyo, tayo ay hinihikayat ng Panginoong Hesus na maging daan ng pagbabalik loob ng ating kapwa, ng ating mga kapatid. Kaya nga po sa misang ito, hilingin natin na patnubayan tayo ng Diyos, bigyan ng biyayang kailangan natin sa paglalakbay na ito, lalong-lalo na sa COVID pandemic journey na ating tinatahak. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawa nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hinirang ng Diyos si Ezekiel bilang propeta at tanod upang himukin ang mga Israelita na magbalik loob at magbagong buhay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw tao ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kaniyang salita ay ating pakinggan. Ang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksod doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pinaalalahanan tayo ni San Pablo na bilang mga Kristiyano, nararapat lamang na mamuhay tayo sa pag-ibig at pagkalinga sa ating kapwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.
Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. At kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at anumang ipahihintulot ninyo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang sinabi sa ikalawang pagbasa, ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Huwag nating kalilimutan yan, kapayapaan sa mga nasa kanilang tahanan, nakasama nating nagdiriwang ngayon, sa lahat ng mga intensyon ng pamilya, sa lahat ng naisin natin, itaas natin ito sa Panginoon. Kaya nang binanggit ko kanina, ang linggong ito po ay una sa 5 linggong pagdiriwang ng tinatawag nating Season of Creation. Nagsimula noong September 1 at ito ay magtatapos sa ika-4 ng Oktubre sa araw ng kapistahan ni San Francisco. Bakit? Dahil siya ang patron ng ekolohiya or patron of ecology. Kaya nga po, sa buong panahong ito, inaangyayahan tayo na pagnilayan ang sangnilikha ng Diyos bilang regalo niya sa atin. At tayo rin, pagnilayan natin na ang response natin ay tayo ay mga katiwala ng kanyang nilikha. At sa Ebanghelyo, hinahamon tayo ng konkreto. Ano yun? Pagmamahal sa kapwa. At magandang maunawaan natin, yes, ang pagmamahal sa kapwa ay sa kapwa natin, pero kapwa din natin ang iba pang sangnilikha ng Diyos. At sana ay lumalim tayo sa pagmamahal sa kapwa, sa lahat ng kapwa. Lalong-lalo na po ngayon, mga kapatid, sa panahong ito ng coronavirus pandemic, tayo lahat ay nangangailangan ng mapanghahawakan. Kailangan nating makarinig ng makakapagpatibay ng ating loob, makapagpapalakas ng ating loob. At mabuti, ang mga pagbasa ngayon ay pampalakas ng loob sa atin. Sana
sa ating pakikinig at pagninilay sa mga salita ng Diyos ay tayo ay mabuo. Yan ang gusto ng Diyos. Mabuo tayo because at this point in time, parang may pagkahiwa-hiwalay tayo. No? Like ang ugnayan natin sa iba o ugnayan natin sa sangnilikha ng Diyos. Magandang malinaw din yung hamon at challenge sa atin ni Pope Francis na we are here in our common home. Ibig sabihin, tayong lahat ay magkakapatid in our common home. And because this is a gift of God to us, mahalin natin yung ating common home. The common home is this earth. Kaya sa season of creation, ngayong buwan ng Setyembre, magdasal tayo, magnilay, na magkaroon tayo ng pagbabago sa ating sarili, madala natin ang kapwa sa pagbabago din, at bilang mga nananampalataya sa Diyos, lalo pang lumalim tayo sa pag-ibig sa sangnilikha ng Diyos. Maganda, kasi ang pinag-uusapan dito ay relasyon. At sabi nga dun sa ikalawang pagbasa ay ito ang pag-ibig ang bumubuo sa lahat ng batas. At may sinabi si Propeta Ezekiel sa unang pagbasa tungkol sa kaaway. No? Ang sabi niya, kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay, at di mo ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay siya sa kanyang kasalanan, ngunit pananagutan mo ito. Okay, maliwanag na binibigay sa atin yung responsibilidad para sa bawat isa. Ito'y magandang puntos para sa pagninilay sa sangnilikha. We have the responsibility to take care of one another, to take care of our common home. Sa Ebanghelyo naman, sinabi ni Jesus, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin. Anong ibig sabihin nito? Nandun na naman yung responsibility para sa kapwa. Tingnan nga natin ito. Ano ba ang gustong palabasin dun sa mga pagbasa sa linggong ito? Ang intensyon ng Diyos na nakikita ko ay ganito. Una, nais ng Panginoon na tayo maging instrumento ng pagbabago ng kapwa. Kahit na yung mga taong nagkasala sa atin. Yun ang nais niya. Pangalawa, sa pakikipagdialogo sa bawat isa sa ating kaaway, kasama na yung gumagawa ng mali sa kalikasan, para kay Jesus, ito ang kondisyon. Yung pakikipagdialogo, pagbabalik loob nila, ito yung kondisyon sa tunay at totoong pagsamba. Kaya nga, para maging meaningful yung ating pagsamba, kailangang dalhin natin, ibalik natin ang ating mga kapatid sa magandang pakikipag-ugnay sa Diyos. At hindi ito madali. Ito ay mahirap. Kaya nga parang sa bawat misa ang itatanong natin, totoo bang natatanggap ng puso ko si Jesus? O kaya naman sa pamamagitan ng panalangin, kung ang puso ko ay sarado sa kapwa, o kung ang puso ko ay walang pagmamalasakit sa sangnilikha, totoo ko bang natatanggap ang Panginoon? So magandang itanong yan. Kasi yun yung hamon sa atin. Totoo, hindi madali yung hamon. Pero ito naman, si Jesus, ito yung nais niya, na maging bukas yung puso natin sa pagpapagaling ng Diyos. Sa halip na galit yung tumimo. At alam natin na kapag merong galit, ito yung sumisira sa kaligayahan. Kaya ang napakaganda ng challenge sa atin, no? Una ay tayo ay responsibilidad sa ating kapwa, tapos madala natin ang bawat kapwa sa tinatawag na pagkagalingan o pagpapagaling, nang sa gayon ay wala nang pagkamuhi,
wala ng karanasan. Matapos na rin ang mga hindi magandang pakikipag-ugnay natin sa kalikasan. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, kailangan nating magdesisyon. Ano yung desisyon na yon? Na baliktarin natin yung masamang pattern of behavior sa buhay natin sa pamamagitan ng magandang alok ni Jesus sa atin, no? Na magkaroon tayo ng kagalingan, magkaroon ng kapayapaan para sa lahat, hindi lang para sa atin. Paisama natin ang ating kapwa dito, kasama na ang pagmamahal sa ating kalikasan, our common home. So ang tanong nyo ay paano natin ito gagawin? Napaka-konkreto. Bumalik tayo sa pananalangin. Ipanalangin natin ang bawat isa, ang mga kapatid natin, ang mga kapwa natin, na maging bukas sila sa pakikipagkasundo at pagbabago. Sabi ko nga, hindi ito madaling gawin. Kaya ang sunod doon, sa panalangin, kailangan natin ng sakripisyo. We need to sacrifice because we have the responsibility. And then, let us not forget, pangatlo, makinig tayo sa Panginoon. May mga sinasabi siya na lapat sa buhay natin, makinig tayo sa Kanya. At pagkatapos noon ay humingi tayo ng tulong sa Kanya upang tayo magkaroon ng lakas, magkaroon ng inspirasyong maging instrumento ng pagbabago ng kapwa at ng pagbabalik loob sa Panginoon. Kaya yan po ang hingi natin sa Eucharistia. Muling maranasan natin yung pagdama. Bakit ba kailangan natin yung pagdama? Kasi yun ang isa sa qualities ng isang buhay na tao. May pangdama. Pangdama na maibalik natin ang ating ability to have the joy in our hearts. Bakit ba? Kasi kapag may kagalakan o ang kagalakan ay nakabatay sa magandang pakikitungo sa kapwa, ang kagalakan ay nakabatay din sa pagmamahal sa sanglilikha. Bakit? Dahil ito ay galing sa Diyos. Ito ay pag-aari ng Diyos. Tayo rin ay nilikha ng Diyos, pag-aari ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sa patuloy nating pagharap sa pandemic crisis na ito yung magandang balita sa atin. Sinasamahan tayo ni Jesus upang bumalik sa Kanya. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad ang ating Panginoon sa kabila ng ating pagiging makasalanan at ng ating mga pagkukulang. Ipanalangin natin sa Amang Mahabagin, ganito rin nawa ang maging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali. Manalangin tayo at sabihin natin, Diyos na mahabagin,
dinggin mo kami. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, pagkalooban manawa ng pusong mahabagin ang mga namumuno sa simbahan, nang sa gayoy masalamin sa kanila ang mapagpatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, maging tapat nawa sa kanilang tungkulin at sa pagpapatupad ng batas ang mga lider ng ating bayan, mga pulis, sundalo, at mga hukom. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, magkaroon nawa ng lakas na loob ang mga makasalanan at naliligaw ng landas na magbalik at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at mga taong nasaktan nila. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, turuan mo kaming matulad sa iyo sa pagmamahal at pangunawa upang magkaroon kami ng pusong laging bukas sa mga taong humihingi sa amin ng kapatawaran. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, kahabagan mo ng lubos ang mga kapatid naming yumao upang makasapit sila sa langit na iyong ipinangako. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling kahilingan at ang mga kahilingan ng mga humihingi sa atin ng panalangin. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo dinggin kami. mo kami. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Panatagin mo ang aming kalooban at hilumin ang mga sugat ng aming puso. Hinihiling namin ito sa iyo, nabubuhay at naghahari, kasama ni Jesucristo ang anak mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming, nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang. Sa banal na paghahaing ngayon ipinagdiriwang,
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisang ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo ng katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni William na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paggindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, kahit na kayo nasa inyong mga tahanan, ngayon ay batiin natin ang bawat isa ng kapayapaang nagmumula kay Kristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaangyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Bagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili bigay niya, ang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo at tanggapin ang pagbabasbas at pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ang iyong mga kaloob buhat sa langit. Ang iyong sambayanan ay pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo at isabuhay, ibahagi sa kapwa ang pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Minsan ang buhay ay isang awit ng galang at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapang. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, at kahit anong tindi ng dilim, ay isang